Kaibigan, pakinggan mo to. Meron akong tanong. Gaano mo kakilala ang ating Panginoon? Gaano ka nagtitiwala sa Kanya? Alam mo kasi, ang totoo, minsan madali nating sabihin na nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero, hindi natin nagagawa pag tayo na mismo ang nalagay sa alanganin. Halimbawa na lang, meron tayong pangangailangan sa pera. Merong bayaran, mapuputulan ng kuryente, mapuputulan ng tubig, pambayad sa school ng ating mga anak, o panghanda sa lamesa ng ating pagkain. Wala tayong mahugot sa ating mga wallet, sa ating mga bulsa. Kanino tayo una lumalapit? Minsan, naisip nating mangutang sa ating kapitbahay, sa ating mga kumare, kumpare, sa boss. Pero alam mo, ang totoo, minsan sumasama lang ang loob natin kasi hindi natin nakukuha kaagad kung ano ang kinakailangan natin, yung tamang amount na kailangan natin pera. O minsan, nakakarinig muna tayo ng mga masasakit na salita bago tayo makahiram ng pera. O di kaya ay talagang umuwi tayo sa bahay na wala tayong dala kasi hindi tayo pinahiram. Nasasaktan lang tayo. Paano naman kung ang nakataya dito ay ang buhay na natin mismo? Sariling buhay na natin na maaari na nating ikamatay. Saan tayo lalapit? Meron akong kwento na nabasa sa Bible. Gusto kong ibahagi sa inyo. Ganito ang sinasabi dito sa 2 Chronicles chapter 16 verses 12 to 13. Ang sabi ay ganito. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayunmay, sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. So dito, si Asa daw ay mayroong sakit. At ang sakit na ito ay sakit sa kanyang mga paa. Malala ang sakit sa kanyang mga paa. Subalit, anong kanyang ginawa? Ang hinanap daw niya ay ang mga manggagamot. Mga tao na siguro ito si Haring Asa kasi, kumbaga isa siyang hari. Marahil ang kukunin niyang mga manggagamot sa panahon nila ay talagang mga magagaling, mga ekspertong manggamot. Pero ang sabi niya dito, hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi bumaling siya doon sa mga manggagamot. Anong sabi sa verse 13? Ganito ang sinasabi. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. So namatay si Asa, si Haring Asa. Bakit? Hindi niya inuna ang Panginoon, inuna niya ang mga manggagamot. Pero sa kabilang banda naman, dito sa ikalawang mga hari, chapter 20 verses 1 to 5, ganito ang ating mababasa. So sa una, si Haring Asa ay namatay. Dito naman sa chapter 20 ng ikalawang hari, verses 1 to 5, ganito ang sinasabi. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. So may sakit siya na malubha, ikamamatay ang sabi ng Biblia. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong buhay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Grabe, no? Verse 2. Nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa inyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. So dito mga kaibigan, mga kapatid, nakita natin na ang sabi ng Panginoon dito ay itong si Haring Ezekias ay mayroong sakit na ikamamatay, malubha na. Subalit, ang ginawa niya, imbis na tumawag siya ng mga manggagamot kagaya ni Haring Asa, ang ginawa niya, humarap siya sa dingding ng kanyang bahay at nanalangin at umiyak sa Panginoon. Tandaan niyo, ang iniiyakan hindi yung mga tao na ating inuutangan o hinihiraman para meron tayong mga pampagamot, kundi ang dapat na iyakan natin una ay ang Panginoon. At anong sabi sa verse 4? At nangyari bago si Isaias na ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli sa
At sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin at aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka, sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. O diba? Napakaganda. Ito si Haring Ezekias, mayroong sakit na malubha na ikamamatay, pero siya ay nanalangin sa Panginoon, umiyak siya sa Panginoon, siya ay binuhay ng Panginoon. Si Haring Asa, mayroong sakit sa paa, ang tinawag niya ay mga manggagamot, hindi ang Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Namatay siya. Gusto kong ipalala sa iyo, kaibigan, kapatid, na kung meron tayong mga karamdaman, ito mga ikamamatay na to. Paano pa kung dumating ito sa atin? Sa ibang paraan, meron tayong sakit, may cancer tayo, meron tayong maluhang karamdaman, o baka na-disgrasya tayo, nakaratay tayo sa higaan ng ospital. Minsan, sinasabi pa ng mga doktor na ilang araw ka na lang o 3 buwan ka na lang, mamamatay ka na. Pero siyempre, alam natin na ang tao ay hindi sila ang author ng buhay natin, kundi ang Panginoon. Kahit pa ang sabi ng tao ay mamamatay na tayo, ilang araw na lang, ilang buwan na lang, pero kung hindi loloobin ng Panginoon, hindi tayo mamamatay. Pero gaano man tayo kalakas, gaano man ka-healthy ang ating buhay, gaano man tayo ka-healthy living, gaano man tayo kadaming pera para pampagamot, kung talagang mamamatay na tayo at payagan ng Panginoon na hanggang doon na lang ang buhay natin, mamamatay tayo. Subalit, kung tayo ay lumapit sa Panginoon, sabi pa nga, ang dalangin natin, kung totoo sa ating mga puso ang ating hiling sa Panginoon, ay nababago ng Panginoon ang kanyang desisyon sa ating buhay. Kung tayo ay mamamatay na o tayo ay bubuhayin pa. Kagaya na lang ng halimbawa ng binasa natin dito kay Haring Ezekias. Ang sabi ng Panginoon, siya ay mamamatay na. Meron siyang sakit na malubha. Pero dahil siya ay nanalangin sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Prophet Isaias, bumalik ka sa kanya, sabihin mo na mabubuhay siya. Ang sabi ng Biblia pa rin dito sa Filipos chapter 4 verse 6, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, hindi ko alam kung anong nararanasan mo ngayon, ano ang problema mo ngayon, gaano kabigat ang karamdaman na dala mo ngayon, pero tiyak ko ang sabi ng Biblia, kakabasa lang natin, na ilapit mo sa Diyos, ang iyong daing ay ipaalam mo sa Kanya, ang iyong kahilingan ipaalam mo sa Kanya. Ang pag-iyak sa Diyos ay hindi kakulangan ng ating pagkatao, kundi pagpapakita ng ating pagkilala sa ating makapangyarihang Panginoon, makapangyarihang Diyos, at paghiling sa Kanya ng kung ano ang ating kailangan. At pag ginawa natin yan ng totoo sa ating puso, walang pagdududa. Kasi minsan ang problema, akala natin hindi nakikinig ang Diyos, akala natin hindi nagpapagaling ang Diyos, akala natin hindi nagpo-provide ang Diyos. Kasi dumadalangin tayo sa Kanya, humihiling tayo sa Kanya, pero parang wala mang nangyayari. Bakit? Kasi, bagamat humihiling tayo sa Panginoon, nananalangin tayo sa Panginoon, pero parang second option lang tayo. Or di kaya, inuna natin siyang panalanginan, pero option pa rin siya. Anong ibig sabihin? Inuna natin ang Panginoon, una tayong humiling sa Kanya bago tayo lumapit sa kung kani-kanino. Pero, sa puso at isip natin, iniisip natin na pag hindi ito ginawa ng Panginoon, lalapit ako sa iba. First option lang siya, kung hindi man siya second option. Ginawa natin first option ng Panginoon, option pa rin siya. Ganito ang suggestion, kapatid. Ganito ang sabi ng Biblia na maiintindihan natin. Unahin natin ang Panginoon, humiling tayo sa Kanya, at ang ibang mga bagay ay ibibigay niya sa atin. Unahin natin siya. Halimbawa sa pagpapagamot, kung meron kang karamdaman, malubhang karamdaman, mayroon kang pangangailangan, bayarin man yan o kung ano man ang pangangailangan mo sa buhay, kapatid, kaibigan. Dumalangin tayo sa Panginoon, halimbawa nagpapagamot ka, manalangin ka sa Panginoon
At huwag mong isipin na hindi ka kayang pagalingin ng Panginoon. Maniwala ka sa puso mo na ang Diyos na dinadalanginan mo ay makapangyarihan sa lahat at mayroong pakialam sa iyo at sa atin lahat. Kaya niyang pagalingin anuman ang problema mo. At hilingin mo na ang mga doktor na gagamot sa iyo, ang mga gamot na ipapainom sa iyo, ay gamitin ng Panginoon na instrumento bilang paggamot sa anumang karamdaman na mayroon ka. Kung ikaw ay nangangailangan ng pera, gamitin ng Panginoon ang tao na pupuntahan mo. Turuan ang mga paan na lalakaran mo kung saan kanya dalhin upang nang sa ganon ay kung ikaw ay makadating doon sa iyong pupuntahan, yun ang tao na yun ang gagamitin ng Diyos na instrumento para ma-provide niya ang iyong mga pangailangan. Kasi mahirap naman siguro kung halimbawa, Lord, kailangan ko ng pera pambayad. Habang nakaganon ang kamay mo, biglang may lumabas dyan na papel na tig 1,000. Baka tumakbo ka naman, matakot ka naman. So ang Panginoon ay gumagawa ng milagro, pero gumagawa siya ng mga paraan na hindi naman magmukhang pelikula ang buhay natin, pero magmukhang katotohanan. Malinaw ang sabi ng Panginoon, mga kaibigan, kapatid. Kung ulitin natin ang sinabi ng Biblia sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Maging ang buhay natin, huwag natin matakot. Kasi kung mamamatay tayo, mamamatay naman tayo. Pero kung gusto pa nating mabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Kasi kung payagan niya naman, kakaroon ng extension ng buhay natin, anuman ang karamdaman na mayroon ka. Anuman ang problema na mayroon ka, magkakaroon ng solusyon. Ang sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, ay na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, kapatid, ano man ang problema na pinagdadaanan mo ngayon, gaano mo kabigat ang karamdaman mo sa iyong puso, sa iyong katawan, anong sakit man yan na mayroon ka, idalangin mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. Isang privilege na mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, na mayroon tayong Diyos na nalalapitan, mayroon tayong Diyos na handang makinig sa atin, mayroon tayong Diyos na handang sumama sa atin, at mayroong Diyos na may pakialam sa atin, handang solusyonan anuman ang problema natin, lumapit lamang tayo sa Kanya. Ingat.